O saan manggagaling ang pera ito? Bakit makakapagbenta ng 20 pesos per kilo? It goes without saying na Subsidized. subsidy. Ibig sabihin, Subsidized. manggagaling po yung pondo, galing sa taxpayers' money. Galing din sa binayad nating buwis, yung subsidiya na yan, magkano? 3.5 billion pesos hanggang 4.5 billion pesos ng taxpayers' money. Nagpahiyag po ng pagdududa si Vice President Sara Duterte hinggil po sa kalidad ng bigas na ibebenta ng gobyerno ni Pangulong Marcos sa halagang 20 pesos per kilo. Kung ganun daw kamura ang bigas, kinwestiyon ni Duterte kung ito ba'y tunay na angkop para makain ng tao, baka naman para lang sa hayop. Sa ating pinasakalihan kanina, diba, na 20 pesos per kilo. Ang presyo po ng bigas na ibebenta po sa piling lugar, dyan po sa Visayas. Yan po ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun ang pagsisimula ng pagbenta ng bigas na yan. Na dati-rati po, pangako niya yan. Alam mo, hindi, merong nagsasabi campaign promise na kanyang hindi natupad, na ngayon matutupad. Pero, di ba sabi ganun, hindi, aspiration lang yun. Oo. Minimithi. Hindi naman pinangako. Sinabi lang yan, mithiin yan nung siya ay nangangampanya. Be that as it may, eto na, it's going to be reality. Nung tumatakbo pa lamang siya bilang sa pagkapangulo, inanunsyo niya ito sa kanyang social media account matapos makipagpulong. Closed-door meeting po ito, Pinagdudahan din ito, Bakit ano? Bakit kailangan pa closed-door meeting pa kayo dyan? May closed-door meeting sa ilang gobernador ng mga probinsya sa Visayas sa pangunguna ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia at naganap po yan sa Cebu Provincial Capital. Kasama ng Pangulo, nagtungo sa Cebu ang kanyang special assistant na si Antonio Lagdameo Jr., husband Ni Don Zulueta. Alam mo itong Don Zulueta na to, nakakainis, no? Hanggang ngayon, ang ganda pa rin itong babae na to. At kasama rin niya Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at tinalakay nila ang mga detalye para nga dito sa launch ng plano nila next week na ito, Pat P. Ayon kay Secretary Tiu Laurel, ilulunsad ang programa sa Central, Western, Eastern Visayas, maging sa Negros Island dahil, bakit daw? Bakit sa Visayas? Kasi mas marami daw nangangailangan. Maraming poor daw doon. Oo. Nakita ko nga yung video clip ni Secretary Chu, parang he was hesitant. Sabi niya, parang hindi niya alam kung tama ba, politically correct niya masasabi na mas maraming mahihirap sa Visayas. Panoorin natin kasi narito yung kanyang pahayag. Nandyan. Here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yon. But of course, ang eventual intention nitong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Sinasabi din siya na bakit sa Visayas? Kasi mataas daw ang local demand doon sa Visayas. At ang dami daw government rice stocks doon sa region na yon. Oo, sa Lalong-lalo Iloilo. sa Iloilo. Yeah. Inamin naman ni Leyte Governor Jericho Padilla na maaari talagang, alam mo, talaga naman, cannot be helped. Talaga mapapag-isipan. Yang yung 20 pesos per kilo program na ilulunsad po sa Visayas. Talaga mapapag-isipan yung programa na yan na politically motivated. Na dahil sa politika, lalo pat 3 weeks na lang bago ang Timing. halalan sa May 12, no? Timing kasi, syempre. Yung timing. Alam nyo naman, napaka-vote rich po ng Visayas. Ang voting population po ng Visayas, nasa 13 milyon. Cebu 13 lang million. Di ba Cebu lang 3 million na daw? Oo nga. Madami ang Cebu. Ngunit tayo naman kay Petilla, sobra-sobra naman kasi ang bigas, yung rice stocks ng Department of Agriculture na umaabot na ng 380,000 metric tons. More than
enough. Hindi daw natin makukonsumo within the year, Patri. Di ba? Binabalita natin to, yung NFA, Yeah. kung hindi na alam kung paano hikayatin yung mga Oh, LGU. kasi yung mga LGUs, parang kukunti lang took advantage, eh, di ba? Matumal, di ba? Matumal yung pagbenta nila nitong Mahina. kanilang 33 pesos. walang takers. Tapos sabing ganun, o pwedeng utang, di ba? Credit, Oo, di ba? lahat, Hindi na- lahat na no takers. Walang takers ang tumal ng benta ng bigas. So ito ngayon, sabi ni Petilla, no, punuan niya yung mga bodega, yung mga warehouse, kailangan mabakante. Bakit? Para makabili ulit sila ng palay mula sa mga magsasaka. No? Kailangan po madispatch siya para mabili naman nila yung palay ng mga rice farmers. Pakinggan po natin ang sinabi ni Leyte Governor Jericho Petilla. Nahari para mamolitika? No. They have their warehouses full. They cannot buy palay from the farmers because they have no place to put it. So they have to dispose right away and that's why they're in a hurry. And that's why this will go on for a long time. So I think that's the gist of the conversation. If I needed to summarize it, we have plenty of rice, we have a program, Cebu has done it already. We'll give it to you. How you dispose of it, kayo ang bahala. But can you do it now? In fact, can you not sign? Can we transfer the rice to your warehouse already? To the governor's warehouse so that we can free up our warehouses so we can buy more farmers. Nakita ko talaga, may himig talaga ng pagmamadali. Di ba? May namadali daw. Pirma na, ngayon na, pirma na kayo. Di ba? Talagang para madispatch na yung bigas na yan. Ayon naman po kay Secretary Laurel, inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture na ipatupad ang programa hanggang 2028. Nilinaw naman ng DA na lilimitahan yung 20 pesos per kilo na bigas. Bukod po dun sa ilang piling lugar lang po sa Visayas, 10 kilo ang maaring bilhin ng bawat pamilya kada linggo. Meaning 40 kilos A month. kada buwan. O saan manggagaling ang pera ito? Bakit makakapagbenta ng 20 pesos per kilo? It goes without saying na Subsidized. subsidy. Ibig sabihin, manggagaling po yung pondo sa pamalaan, no? Popondohan anya ang initial na pagpapatupad ng programa mula sa national budget, meaning po galing sa taxpayers' money. Galing din sa binayad nating buwis, yung subsidiya na yan, magkano? 3.5 billion pesos hanggang 4.5 billion pesos ng taxpayers' money. Inamin ni Laurel na hindi nila mapabababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo nung isang taon. Dahil tumaas din ang global rice price, di ba from 2023 pa, Patri, no? 15-year high ang global market price po ng bigas. Kaya hindi po nila napababa ang presyo noon. Samantala, ito na, sa isang parang pulong balitaan ba to? May panayam sa media si Vice President Sara Duterte habang siya po ay bumisita sa lalawigan ng Negros. Nagpahayag po ng pagdududa si Vice President Sara Duterte hinggil po sa kalidad ng bigas na ibebenta ng gobyerno ni Pangulong Marcos sa halagang 20 pesos per kilo. Kung ganun daw kamura ang bigas, kinwestiyon ni Duterte kung ito ba'y tunay na angkop para makain ng tao, baka naman para lang sa hayop. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas o hindi pang tao, pang hayop. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa mga baboy ang mga, hindi mga hayop, ang mga Pilipino. So talagang, pag sinabang 20 pesos per kilo, siguraduhin daw na pwedeng kainin ng tao, ha? Hindi hayop ang mga Pilipino. Oh, hindi, no? At kung tunay nga ang dekalidad ang bigas, handa raw siyang bumili nito. Samantala, kinwestiyon din ni Vice President Sara yung timing. Yung nga sinasabi ni Patty, timing ng programa para sa murang bigas na inilunsad ilang linggo bago ang May 12 elections. Tinawag niya itong isang quote-unquote last-minute na pangako sa tao na layuning palakasin ang tsansa ng mga kandidato ng alyansa sa Senado. At binanggit pa niyang dalawa na ang kumalas sa alyansa slate dahil sa
kawalan daw ng direksyon. Pakinggan po muli natin si Vice President Sara Duterte. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? Sabi niya, baka daw may problema sila sa boto doon sa Visayas. Tapos dagdag niya, eto. Kahit ano daw gawin ng administrasyon, mahihirapan itong kunin ang suporta ng mga taga Mindanao. Kati? Okay. Sa ibang balita naman po, sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya po ng 671 drivers na nasangkot po sa mga banggaan sa kalsada o nagpositibo sa paggamit po ng illegal na droga noong holiday. Ayon po kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, batay ito sa kautusan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Sa 671, 574 ang sangkot sa banggaan. Habang 97 po ay mula sa mga public utility vehicle, drivers ang nagpositibo po sa paggamit ng droga habang nasa trabaho. Suspendido po ng 70 araw ang mga lisensya ng karamihan sa mga driver. Maliban po sa isang driver na binawian na ng lisensya ng tuluyan ng mismong Department of Transportation. Binawi po ang lisensya ni Mark Louis Burgos, isang ELS bus company driver na nag-viral sa video dahil po sa sobrang bilis na pagmamaneho na naglagay sa mga pasahero nito sa panganib. Napanood mo ba yung video na No, yan? no. Alam mo, so mayroong pasahero, kinukuna Ay, na ito yan. ba? Ayan. Alam mo, yung mga pasahero nagmamakaawa na. Nabababa sila. Dahil Because sobrang talagang bilis, kasero. matulis Oo, masyado. nagmamakaawa yung mga driver dun sa bus driver. Oo. Nag-slow down ba? Hindi. Nagmamakaawa. Gusto na nilang magsibabaan. Oo. So naglabas rin po ang LTO ng 1,165 or 1,165 show cause orders. Ayan, ang dami ha. Laban po sa mga driver ng mga sasakyan hindi na ligtas gamitin sa kalsada. Nagbabala rin po si Secretary Dizon na magpapatuloy po ang crackdown sa mga pasaway na driver kahit tapos na po ang holiday. Maaring matanggal ang lisensya ng sinumang lalabag sa batas trapiko. Pakinggan natin po ang bahagi ng pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. In line with this also, and in line with the direction set up by our Secretary, we are creating two teams. So one team to specifically focus on drugs and alcoholism. Mukhang just to make sure that we can handle hindi maging rampant itong drugs in the transport sector. Second, yung basic lang, no? Yung unsightly vehicles. Yung sa itsura pa lang, nakikita mo na bakit ito batakbo sa daan. Tingin mo na, no? And we're having a regional conference so that all regional directors will be advised. So, pag meron kaming nakitang sasakyan sa area nyo na nakarehistro, the person or district to which that vehicle was registered would have to be accountable. Paano narehistro yan? Kasi itsura pa lang dapat hindi narehistro. Two more things, we'll be coordinating this with LTFRB, no? Yung Tinig po ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Bukod dito, nagtatag rin po ang POTR ng Special Task Force for Road Safety na kinabibilangan po ng LTO, LTFRB at ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Plano rin po ng LTO na paigtingin ang presensya ng mga LTO personnel sa mga probinsya sa pamamagitan ng Permanent Regional Law Enforcement Plantilla. Narito muli si Assistant Secretary Vigor Mendoza.
for approval for submission to DBM for funding, no? Lalagyan na natin ng permanent regional law enforcement plantilla ang bawat region po natin. Sa ngayon kasi wala. So this is something we'd like to push. It would add to, we have now around 1,700 law enforcers. LTO lang po yan, wala pa yung deputized agents. No? And this additional regular law enforcement per region will add another 1,000 to our plantilla para yung presence, visibility as instructed to us para maging deterrent in committing all these infractions. Tinimuli ni ASEC LTO Vigor Mendoza II. Inirekomenda na rin po ng LTO na magkaroon po ng retest sa mga may hawak ng professional driver's license para matiyak na nararapat pang magkaroon sila ng lisensya. Narito muli si Assistant Secretary Vigor Mendoza. We want to retest all our professional drivers para mas proactive po tayo dito, both on the practical and theoretical. Wala namang gastos sa kanila to, but we'd like to make sure that those that were given professional driver's license, especially motorcycles. Kasi based on the statistics of last week, 46% of all road crashes involved motorcycles. So out of the 574, 264 of that are motorcycle related. Lastly, in coordination with DOTR, we're now looking at higpitan ng LTO, yung motor vehicle inspection. Across the board po yan. In line with that, we expect, at least with the support of DOTR, yung aming new equipment ng sa LTO. Tinig po ni ASEC Vigor Mendoza II.